Ito ang bulong ni Daniel sa sarili habang binabaybay ng jeep ang mabatong kalsada patungong Baryo Maligaya. Naiwan niya sa Maynila ang magulong trabaho, ang masikip na apartment at ang mabigat na alaala ng isang relasyon na nauwi sa hiwalayan. Sa baryong ito, balak niyang magsimulang muli bilang freelance writer. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ni Aling Norma, ang matandang nagpaupa sa kanya ng bahay. Masayahin ito, mahilig magkwento, at may matamis na ngiti. Pero may kung anong kakaiba sa likod ng mga mata nito. Parang laging nagmamasid. Mabait ang mga tao rito, sabi ni Aling Norma habang ipinapakita ang bahay. Tahimik ligtas, malayo sa gulo ng syudad. Tahimik nga ang baryo, masiyahin ang mga tao. Kompleto ang palengke, may maliit na eskwelahan, simbahan at plaza. Pero isang bagay ang agad niyang napansin, ang karne sa palengke. Matingkad ang pula, halos walang amoy. Parang laging bagong katay. At tuwing umaga, puno agad ng mga mamimili. Napapansin niyang halos lahat ng tendero ng karne ay magkakakilala. Magkakamukha, mapuputla, pero laging nakangiti. Sa unang linggo ni Daniel, wala siyang gaanong napansin, maliban sa tahimik na pamumuhay. Ngunit isang gabi, habang nagsusulat, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa likod ng bahay. Parang hinahataw ang malaking kutsilyo sa kahoy, paulit-ulit. Hindi niya ito pinansin sa una. Hanggang sa napansin niyang tuwing hating gabi lang ito naririnig. At isang madaling araw, habang bumili siya ng tinapay sa pananderya, nadaanan niya ang isang bata na umiiyak sa gilid ng daan. Tanong ng isa sa mga tambay, "Anak, nawawala na naman ang kapatid mo?" Tumango ang bata habang hawak-hawak ang laruan ng nawawalang kapatid. Biglang lumamig ang hangin. Biglang napalingon sa kanya ang mga mata ng mga tendero ng karne. Para bang alam nilang nakikinig siya. Kinabukasan, hindi mapakali si Daniel. Bumalik sa kanyang isipan ang batang umiiyak at sinabi ng tambay na nawawala na naman ang kapatid. Hindi ito pangkaraniwan. Walang maingay, walang anunsyo, walang paghahanap sa barangay hall. Parang normal lang. Naisip niyang magsaliksik sa kanyang paniniwala. Posibleng may sinusubukang itago ang mga taga-baryo. Pumunta siya sa tindahan ni Aling Lita. Isang matandang babaeng tahimik pero mapagmasid. Habang bumibili ng kape at sigarilyo, tinanong niya ito, "Aling Lita, totoo po bang may mga batang nawawala rito sa baryo?" Biglang tumigil sa paglalagay ng paninda ang matanda. Tiningnan siya ng matalim bago nagsalita sa mahina at pabulong na boses. "Hindi nawawala ang mga bata, iho. Kinukuha sila." "Kinukuha po? Nino?" Ngumiti si Aling Lita. Pero hindi ito masayang ngiti. Malamig, nanunuot sa buto. "Huwag ka nang mag-usisa, Daniel. Magpatuloy ka lang sa buhay mo rito kung gusto mong tumagal." Hindi niya iyon matanggap. Habang pauwi,
Pinuntahan niya ang barangay hall para itanong kung may record ng mga nawawalang bata. Ngunit pagpasok niya, malamig ang pagtanggap ng mga tauhan. Walang ganon, tahimik ang baryo. Huwag kang gumawa ng kwento, matigas na sagot ng kapitan. Sa gabing yun, muling narinig ni Daniel ang tunog sa likod ng bahay. Tila kutsilyong humahampas sa butong kahoy. Muli niyang sinilip ang bintana at sa unang pagkakataon, may naaninig siyang anino. 4 na lalaki. May dala silang sako. Pumunta mga ito sa likod ng palengke, kung saan may isang lumang kamalig na matagal nang sarado. Kinabukasan, maagang nagpunta si Daniel sa palengke. Bumili siya ng kaunting karne mula kay Mang Rudy, ang pinakamasiglang tindero. Mukhang sariwa po lagi ang paninda niyo, Mang Rudy. Ngumiti lang ito. Ganyan talaga rito sa Maligaya, iho, laging sariwa. Habang inabot ang plastik, napansin ni Daniel ang kamay ni Mang Rudy. May mantsa ng dugo sa ilalim ng kuko. At ang tingin nito sa kanya, parang nanunubok. Pag-uwi niya sa bahay, may isang kahon sa tapat ng kanyang pintuan. Walang pangalan, walang sulat. Binuksan niya ito at muntik siyang mapasigaw. Isang laruan. Yung mismong laruan na hawak ng batang umiiyak sa kalsada. At sa ilalim ng laruan, may nakasukbit na maliit na karne, parang laman ng tao. Nang gabing yon, hindi mapakali si Daniel. Hawak-hawak niya ang laruan at ang karne. Malamig, mamasa-masa pa, at may amoy na hindi niya maipaliwanag. Parang bulok na halimuyak ng dugo. Mabilis niyang isinilid sa plastik at itinapon sa drum ng basura sa likod ng bahay. Ngunit habang bumabalik siya sa loob, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Nang tumingala siya, wala naman. Pero may bumagsak mula sa itaas, isang balahibo, kulay abo, basa sa dugo. Kinabukasan, nagdesisyon si Daniel na puntahan ang lumang kamalig sa likod ng palengke. Ang lugar kung saan niya nakita ang mga lalaking may dalang sako noong madaling araw. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, dumaan siya sa gilid ng palengke. Lahat ng tendero ay abalang-abala. Wala halos mapapansin sa kanya. Tahimik niyang pinasok ang makipot na iskinita sa likod. Puno ng lumot ang daan at may amoy ng nabubulok. Pagdating niya sa harap ng kamalig, may lumang padlock ang pinto. Pero bakas ng mga gasgas sa paligid, tanda ng madalas na pagbubukas. Napansin niya ang maliit na bintanang may gapang kahoy. Mabilis siyang umakyat at sumilip sa loob. At doon niya nakita isang kahoy na mesa na puno ng dugo. Sa ilalim ng dilim na ilaw, may nakahandusay na tila katawan ng tao. Hindi pa nahihiwa. Sa isang sulok, may mga sako. Gumagalaw ang isa. Hindi niya alam kung guni-guni lang. Pero sigurado siyang may humihikbi sa loob ng sako. Biglang bumukas ang pinto. Napatigil siya. Pumasok ang 4 na lalaki. Silang-sila ang nakita niyang may sako noon. Isa sa kanila si Mang Rudy. May dala silang bata. Tinakpan ang bibig nito. Pilit na nilalabanan ang 3 malalaking lalaki habang ang isa'y humawak ng itak. Napaatras si Daniel, tumalon pababa. Tumakbo pabalik sa bahay nang hindi na lumilingon.
Pagdating niya, nanginginig pa ang kanyang kamay. Napaupo siya sa sahig, pawisan, naguguluhan. Mga tao ba yun o hindi na? Bago siya makatulog, muling may kumakalabog sa bubong. Di na siya sumilip, takot na takot siya. Pagkagising kinabukasan, may pulis sa labas ng bahay. Seryoso ang mukha. Ikaw ba si Ginoong Daniel Reyes? Opo, bakit po? May reklamo po kasi sa'yo. Nanggugulo ka raw at nagkakalat ng maling balita tungkol sa mga taga rito. Ha? Mabuti pa Daniel, pag-empake ka na, hindi ka bagay dito sa baryo Maligaya. Ngumiti ang pulis, pero malamig ang ngiti nito. At bago ito umalis, iniabot nito ang isang papel. Walang sulat, pero may marka ng dugo. Nang umalis ang pulis, hindi na muling nakatulog si Daniel. Nilak niya ang mga bintana, isinara ang mga kortina, at hinanda ang sarili sa kung ano ang maaaring mangyari. Ramdam niyang hindi lang basta-bastang reklamo ang pakay ng pulis. May nagbabantay sa kanya, binabantayan ang bawat kilos niya. Ilang oras ang lumipas, bandang 10:00 ng gabi. May mahinang pagkatok sa kanyang pinto. Daniel, Daniel. Mababa ang boses, parang babae. Nag-aalangan siya, pero may naramdaman siyang kakaibang enerhiya. Parang may tumatawag sa kanyang loob. Binuksan niya ang bahagya ang pinto. At bumungad ang isang babaeng madungis, nanginginig at duguan ang kamay. Tulungan mo ko. Nasa kanila pa ang anak ko. Bago pa siya makapagtanong, hinimatay ang babae sa kanyang paanan. Pagdating ng umaga, ginising siya ng mga kaluskos sa sala. Gising na ang babae, dahan-dahan siyang lumapit. Ako si Mila, asawa ko si Carlo. Ikwento ni Mila ang kinatatakutang sikreto ng baryo Maligaya. Dati simpleng baryo ito, pero isang gabi, dumating ang isang babae, si Doña Graciela. Mayaman, nagpatayo ng katayan, nangako ng trabaho at kabuhayan. Sa una karnilang hayop lang ang kinakatay. Pero nang lumobo ang demand at naubos sa mga hayop, nagsimula silang kumuha ng mga tao. Lalo na yung mga walang kamag-anak, mga bata, mga dayo. Hindi makapaniwala si Daniel. Paanong hindi ito nalalaman ng gobyerno? Nakapasok na sila sa sistema. Maging ang ilang pulis, may parte na rin. Kapag may investigasyon, wala kang makikitang ebidensya. Lahat ay tinatanggal agad. Sinusunog ang katawan at ang mga natirang buto ginagawang sahog sa longganisa. Napaupo si Daniel. Nabahira ng suka ang kanyang bibig. Naalala niya, bumili siya ng longganisa 2 araw lang ang nakaraan. Biglang humawak sa kanyang braso si Mila. May ipapakita ako sa iyo. Isang bagay na magpapatunay sa lahat. Pumunta sila sa sapa sa likod ng baryo. Tinuro ni Mila ang isang bahaging puno ng tuyong damo. Diyan nila tinatapon ang mga sako ng tira-tira. Dahan-dahan nilang hinukay ang lupa at ilang minuto lang, bumungad ang mabahong amoy ng nabubulok. May sako. Binuksan ni Mila. Tumambad ang putol na kamay ng bata. May suot pa itong pulseras na kulay rosas. Pareho ng laruan na iniwan sa harap ng bahay ni Daniel.
Magsusuka na sana si Daniel nang biglang may marinig silang kaluskos sa paligid. "Mila," bulong niya. May mga anino sa paligid, mga mata sa dilim. Pamilyar ang hugis ng isa sa kanila. Matangkad, malapad ang balikat, si Mang Rudy. Tumakbo sina Daniel at Mila habang papalayo. Narinig nilang humahabol ang mga anino. "Huwag kayong makikialam." Pagka-uwi sa bahay, nagsara muli si Daniel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Tumawag siya sa kaibigang reporter sa Maynila. "Pare, kailangan ko ng tulong. May mga massacre na nangyayari dito. Totoo ang mga kwento ng karne. Hindi ito baka, hindi rin baboy." Tahimik sa kabilang linya, hanggang sa marinig niya ang boses ng kaibigan pabulong. "Umalis ka na riyan kung kaya mo, dahil kung totoo yang sinasabi mo, baka hindi na kayo makalabas ng buhay." Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Walang ingay mula sa mga bata. Wala ring nagkukumpulang matanda sa kalsada. Ang palengke ay bukas, pero kakaunti ang tao. Parang lahat ay nakamasid, pero walang nagsasalita. Nagpasya si Daniel na kunwaring normal lang ang araw niya. Lumabas siya ng bahay, bumili ng pandesal at dumaan sa palengke. Pero iba ang pakiramdam niya. Para siyang tinutunaw ng mga mata ng mga nagtitinda ng karne. Sariwa pa rin ang karne. Napapansin niyang may kakaibang kulay ang laman. Hindi kasing pula ng baka at hindi rin kasing puti ng baboy. Nang dumaan siya sa isang stall, sumalubong ang ngiti ni Mang Rudy. "Daniel, magandang umaga. Subukan mo tong bagong hiwa namin. Malambot to, parang galing sa batang kalabaw." Inabot sa kanya ang isang manipis na hiwa ng karne. Madilim, halos kulay uling ang gilid, pero may sariwang dugo pa. Napangiti si Daniel, kunwaring interesado, pero sa loob-loob niya'y nasusuka na siya. "Mamaya na lang po, Mang Rudy, iikot lang po ako." Habang naglalakad, napansin niyang wala ang ilang mga tendero na dati regular niyang nakikita. Tinanong niya ang tindera ng gulay. "Ate, nasaan si Aling Puring?" Tahimik lang ito, hindi sumagot. Nasa katayan na, sabat ng lalaking mamimili sa likod niya. Sabay ngising may bahid ng pananakot. Pagbalik sa bahay, nadatnan niyang wala na si Mila. Sa lamesa may sulat na iniwang nakasulat sa papel na mukhang pinunit mula sa lumang notebook. "Daniel, nagtatago ako sa dating kubo ni Kapilo sa may gulod. Alam ko na kung sino si Graciela. Hindi siya tao. Mag-ingat ka." Nanginginig ang kamay ni Daniel. Hindi na niya alam kung kanino pa siya magtitiwala. Nagdesisyon siyang gabi na lang pumunta sa kubo. Mas ligtas kung hindi siya makikita ng mga tao. Ngunit pagsapit ng dilim, bago siya umalis, muling may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, isang bata ang nakatayo, nakatiyuko, nanginginig, may hawak na putol-putol na laruan. "Kuya Daniel, tulungan mo ko, nawawala si Ate Mila." "Ha? Sino ka?" "Ako si Lian, anak ni Ate Mila." Hindi siya makapaniwala. Ang anak ni Mila buhay. Nang biglang may dumaan na anino sa likod ng bata. Matangkad, payat, mahaba ang leeg, at ang bibig ay abot tenga ang ngisi. Hinatak ni Daniel ang bata papasok at sinarado agad ang pinto.
Doon niya nakita sa labas ng bintana isang babae na may mahaba at puting buhok. Nakasuot ng pulang damit, nakalutang ang paa at ang mga matay kulay itim na parang bangin. Siya si Graciela, bulong ng bata at umiiyak. Hindi siya tao. At bago sila makapagtago, biglang dumilim ang paligid. Ang mga ilaw sa baryo ay nagsimulang magpatay-sindi. Mula sa bubong, may gumapang na mga kamay. Ang sahig ay tila umuuga. Ang katahimikan ng baryo ay napalitan ng mga alulong at tunog ng pagputol ng laman. Nagkubli sila Daniel at Lian sa ilalim ng hagdanan. Labas-masok ang kanilang hininga habang pinakikiramdaman ang bawat kaluskos sa labas ng bahay. Mula sa mga siwang ng kahoy, nakita nila si Graciela. Nakalutang ito sa ere. Ang kanyang buhok ay kumapit sa mga dingding, parang buhay. Ang mga mata niya'y itim at walang kaluluwa. Daniel, lumabas ka. Ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Sumambulat ang halakhak ni Graciela. Malalim, basag, at parang humihigop ng liwanag sa paligid. Biglang may kumalabog mula sa bubong. Wasak ang kisame. Tumalon si Daniel, hawak ang bata, at sabay silang tumakbo palabas ng bahay. Hinabol sila ng mga nilalang na may mahahabang kuko, bukas ang tiyan at mga dilay parang ahas. Nakarating sila sa gulod sa kubo ni Kapilo. Sa loob ay naroon si Mila, umiiyak, hawak ang isang sako na may laman. Daniel, nakita ko na ang totoo. Hindi lang ito baryo ng mga aswang. Ito ay sentro ng katayan. May ritual sila kada 14 ng buwan at ngayong gabi yun. Binuksan ni Mila ang sako. Nandoon ang isang buto ng tao. May suot na plakang pangalan na nakaukit. Rodolfo D., ang dating pulis na huminto sa bahay ni Daniel. Pinatay na nila ang pulis, kasabot pala si Mang Rudy. Hindi pa sila nakakahuma nang biglang sumabog ang dingding. Pumasok si Mang Rudy, duguan ang bibig, hawak ang itak. Sabi na nga ba't ikaw ang makakasira ng baryo namin, Daniel? Nagkatinginan si Daniel at Mila. Walang ibang paraan kundi ang lumaban o mamatay. Tinaga ni Mang Rudy si Mila. Tumilapon ito sa dingding, duguan. Ngunit bago siya mapatay, hinagis ni Mila kay Daniel ang isang bote ng asido na ginagamit nila sa pang-imbalsamo ng laman. Itinapon ito ni Daniel sa mukha ni Mang Rudy. Sumigaw ito sa sakit habang natutunaw ang balat. Tumakbo si Daniel at Lian papunta sa sentro ng baryo, ang katayan. Pagdating doon, nakita nila ang lihim na basement sa likod ng palengke. Puno ng sako, mesa ng pagkatay at mga nakapaskil na larawan ng mga nawawalang tao. Lahat ay naging laman ng tindang karne. At sa gitna ng silid, naroon si Graciela, hawak ang patalim, sabay sabing, "Alam mo na ang lahat, ngayon ikaw naman ang isusunod." Ngunit may hawak si Daniel, isang gamit na lighter at bote ng gasolina na nakuha niya sa gilid ng basement. Tama na, wala nang babalik sa normal dito. Binuhusan niya ang gasolina ang buong paligid at sinindihan. Sumiklab ang apoy. Umiiyak si Lian habang kinakaladkad siya ni Daniel palabas. Sumisigaw si Graciela. Pero dahan-dahan siyang kinakain ng apoy kasabay ng pagbabalik ng tunay niyang anyo. Isang tambuhalang nilalang na parang uod na may pakpak ng paniki at bibig na may 10 dila. Kinabukasan,
Abot langit ang usok mula sa baryo. Walang pahayag sa balita, walang investigasyon, para bang walang nangyari. Nakita si Daniel at Lian ng isang truck ng relief work sa kalapit ng bayan. Gulo-gulo ang ayos pero buhay. Galing kami sa Maligaya. Tahimik ang mga tao. Natigilan ang isang matandang kasamahan sa truck. Sabay sabing, walang baryong Maligaya dito. Matagal nang abandonado ang lugar na yun. Sinunog daw ng mga sundalo dahil may kaso ng cannibal cult noon. Napatingin si Daniel sa likod sa malayo. Sa likod ng ulap ng abo at apoy, may isang aninong babae, nakangiti, buhay pa, at dala niya ang amoy ng bagong katay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.